Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mga mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa ang buong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan na itapon sa impyerno. Sinabi rin naman kapag ipinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Magandang umaga at ngayon ay Friday and Friday is Quiapo Day. Araw ng ating pagdedebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, napakaganda noong ating unang pagbasa. Sa ating unang pagbasa, tumakbo, pumunta sa bundok ang propeta, si Elias. At bakit siya nasa bundok? Dahil nawawala na siya ng pag-asa. Ang bayan ng Israel, kung saan siya ay propeta, ay hindi na siya pinakikinggan. Sinira ang mga altar, pinatay ang mga propeta, at nag-iisa na lang siyang naiwan. At ngayon, hinahanap siya dahil siya ay papatayin din. At ano yung ginawa niya sa bundok? Mga kapatid, perfect example si Elias ng dapat gawin kung tayo man ay nawawalan na rin ng pag-asa. When everything else fails, kapag lahat ginawa na natin, kapag lahat sinubukan na natin, kapag ginawa na natin yung part natin, pero parang walang nangyayari, pinapakita sa atin ni Elias ang dapat gawin. At ano ang ginawa niya? Pumunta siya sa bundok at hinanap ang Diyos. Pumunta siya sa bundok at nakipag-usap sa Diyos. At narinig natin, wala sa hangin ang Diyos. Bagamat ito ay simbolo o presensya ng Diyos, wala sa hangin na malakas ang Diyos. Wala din sa lindol ang Diyos. At saan nakausap ni Elias ang Diyos? Sa maliit na tinig. Pinapaalala sa atin na ang Diyos wala sa kaguluhan. Ang Diyos wala sa gitna ng ingay. Dahil ang Diyos ay matatagpuan sa katahimikan. Hindi na tayo kailangang pumunta ng bundok para makatagpo ang Diyos. Dahil sa katahimikan ng ating puso, maari nating makatagpo at makausap ang Diyos. Pero ano ba ang nasa puso natin? Yun ang tanong. Ano o sino ang nasa puso natin? Minsan kasi hindi natin makatagpo sa sarili nating puso ang ating Panginoon.
Dahil minsan, imbes na ang Diyos ang nasa puso natin, kasalanan ang nasa puso natin. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, na ang pagtitig sa isang babae ng may pagnanasa ay pagkakasala na. Dahil sa isip niya, siya ay nakiapid na. Na ibig sabihin, sinasabi ng ating Panginoon na lahat ng pagkakasala ay nagmumula sa isip. At kung ano ang nasa isip ay siyang nasa puso. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, kung ano ang sanhi ng ating pagkakasala, dapat putulin. Kung ang mata, dapat dukutin. Kung ang kamay, dapat putulin. Pero kung gagawin natin ito, ano kaya mangyayari sa atin? Malamang lahat tayo wala ng bahagi ng mga katawan. At kung sa isip nang gagaling ang kasalanan, tatanggalin ba natin yung utak natin? Aalisin ba natin yung isip natin? Mga kapatid, pag sinabi nating putulin, pwede tayong bumalik sa Latin word na decidere, to cut. At pag decidere, familiar yung word sa atin na decide, desisyon. Nang ibig sabihin ng putulin ay mag-decide, magdesisyon na putulin ang pagkakasala. Magdesisyon na putulin ang sanhi ng pagkakasala. At ito yung mensahe sa atin ng ating Panginoon ngayon, na kung ang ating mata ang nagdudulot ng ating pagkakasala, magdesisyon tayo na tumigil sa paggamit ng ating mata sa pagkakasala. Na kung ang ating kamay, ang ating dahilan ng pagkakasala, magdesisyon tayo na itigil sa pagkakasala ang ating mga kamay. To decide, magdesisyon. At pag kung tayo ay mag-decide, mga kapatid, na tayo ay tumigil at putulin ang sanhi ng pagkakasala, tunay na makakaranas tayo ng presensya ng Diyos. Tunay na mararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil pag naputol na ang mga sanhi ng pagkakasala, tunay na mararamdaman natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. At sa gayong paraan, makakasunod tayo sa Kanya. At sa gayong paraan, mararamdaman natin, makakausap natin ang ating Panginoon, hindi sa ingay, hindi sa bagyo, hindi sa hangin, kundi sa katahimikan ng ating puso. At nawa, makatagpo natin ang Diyos, makausap natin ang Diyos sa katahimikan ng ating puso. Amen.